Ikinatuwa pa ng House Prosecution Team ang hiling ni Davao City Representative Pulong Duterte na pakinggan ang mga ebidensya laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Pinasaringan naman ng Malacanang ang pagsipot ng Vice Presidente sa Senado pero hindi humarap sa mismong paglilitis. Narito po ang report. Iginiit ng House Prosecution Team na sapat na ang pagsasabi na conditional umano ang banta ni Vice President Sara Duterte para maging katanggap-tanggap ito imbes na mapahina ang kaso. Hindi nila mababago ang legal significance ng katagang binitawan ni Duterte na kapag pinatay ako, nakaangklaan nila ang kasong inihain nila sa kung anong sinabi ng Vice Presidente na mayroon itong kinuntsabang papatay sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating House Speaker. Matatandaang sa isang online press conference noong 2024, tahasang sinabi ng bise na may kinausap na siyang assassin para patayin ang ilang matataas na opisyal ng bansa. Napakaliwanag naman ho, no? Kahit sang konteksto mo pabalik-balik na rin kung ano ho yung mga sinabing pagmumura at pananakot sa buhay ho ng Presidente, ng First Lady, and ng Speaker of the House. So again, for us, we didn't see the need to play the entire video consisting of more than 2 hours. And what we showed is more than enough. Sa halip naman na mapikon, ikinatuwa pa ng prosecution team ang hiling ni Davao City Representative Pulong Duterte na pakinggan ang mga ebidensya laban sa kanyang kapatid. Kasunod yan ang pagpuna niya sa banat ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico na hindi interesado ang publiko sa pahayag ng bise na magtungo siya kahapon sa Senado. Sa halip ay nais-aniya ng taong bayan na mapakinggan ang mga ebidensya at testigong ihaharap ng magkabilang panig. Baka mabitin yung mamamayan na makita araw-araw si VP na dumadalo pero hindi po makita siya during the trial proper. But nonetheless, that is her right, and what matters right now is the evidence. Samantala, may pasaring naman ang Malacanang sa pagdedma at hindi pagharap ni VP Sara sa paglilitis kahit pa nasa loob siya ng Senado kahapon. Matagal na anilang naghihintay ang taong bayan na madinig ang sagot ng bise sa mga akusasyon laban sa kanya. Imbes na idaan sa teknikalidad ng kanyang mga abogado ang kanyang depensa sa Senate Impeachment Court. Magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan. Malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya.